Maraming salamat po sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga public servants na nagmumula po sa iba't ibang departamento at ahensya ng pamahalaan, sa ating pong opisina ng ating Speaker, Martin Romualdez, at sa ating minamahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., at sa lahat po ng sambayanan ng Pilipino, mula po sa lalawigan ng Sultan Kudarat, kami po ay bumabati ng Assalamualaikum, good afternoon, at magandang hapon po sa ating lahat. Kami po na nagmumula sa lalawigan ng Sultan Kudarat ay tunay na mapalad at napakaswerte na nagkaroon po ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Talagang masabi na first time nangyari ito na kung saan literal ang barangay, munisipyo, syudad, probinsya at ang national government ay naghawak kamay sa pagbibigay ng serbisyong tapat at maasahan. Sa araw na ito, bilang governor ng Sultan Kudarat, nais ko po magbigay ng perspective kung ano nga po ang nangyari sa bagong Pilipinas Servicio Fair mula po sa mata ng isang probinsyalong Pilipino at mula po sa mata ng isang local government official. First and foremost, kami po ay nandito pag tinanong, if there is one word that you can say about bagong Pilipinas Servicio Fair, I would gladly say na one word na yan ay gratefulness. I, as the governor of Sultan Kudarat, am grateful. I am sure that the province is very grateful, and the people, the Filipino people of our region, talagang grateful na grateful. For so long, ang nais po lamang ng isang local government unit ay marinig sila, mapansin sila at higit sila at matulungan sila sa iba't ibang concern, hamon, challenge na hinaharap ng isang probinsya o ng isang munisipyo. For the 30 years in public service na sa provincial government po kami ng lawigan ng Sultan Kudarat, ang nakita naming problema ay kami po ay napabilang sa Mindanao at kami po ay napabilang sa Region 12 at kami po ay malayong-malayo sa Manila at sa ating mga metro cities. Pero napakaganda po ng adhikain ng ating minamahal na Pangulo at ng ating House of Representatives na sinabi na nila na hindi na po kinakailangan na maghirap pa ang mga probinsya dahil nandyan ang Pilipinas, nandyan ang bagong Pilipinas para sa kanila. It is very, very good. Sabi ko as the governor, and together with all of my 12 mayors and 250 barangays, sabi nila, ngayon lang sila nakakita na isang speaker na pumunta sa aming lalawigan. Ngayon lang din sila nakakita na mahigit 50 congressman ang nandoon. At napakaganda pa dahil meron din pong 55 government departments and agencies na sabay-sabay po na nagbibigay ng kanilang mga serbisyo. Mula po sa pagbibigay ng infrastructure katulad ng mga dam at mga irrigation program at pamamahagi ng financial assistance, ang pagbibigay ng bigas, ang pagbibigay ng scholarship assistance, ang pagbibigay ng suporta sa ating mga maliliit na barangay. Yun po ang napakahalaga. At sa araw na iyon, na nagkaroon ng bagong Pilipinas Servicio Fair ay talagang naramdaman ng lahat po ng sektor ng lalawigan ng Sultan Kudarat. I remember, ladies and gentlemen, when my father was a simple mayor of a small town called Lutayan in the province of Sultan Kudarat. Ang isa po sa problema ng isang maliit na munisipyo ay minsan ang kanilang pondo ay kulang para maging tapat yan sa ating mga programa, visions at mga pangarap para sa ating lalawigan. Doon po sa ating mga probinsya, naintindihan din po namin na pati ang ibang mga syudad, ibang barangay, yun naman talaga ang biggest challenge. Paano nila ma-allocate ang scarce resources nila sa lahat ng kanilang mga pangako, mga vision at objective para sa sambayan ng Pilipino. So I saw my father. Nung ako'y bata pa, I was just 3, 4 years old. Talaga yan, for 6 years, mayor siya, nakita ko. Laging pumupunta doon, pumupunta kay congressman, pumupunta sa kay secretary, hanggang nung naging mayor na rin ang aking nanay. At hanggang ako po ay naging mayor, yun po ang ginagawa. Kung may kinakailangan, tayo pa idadako pa ng Manila, maghanap, mag-schedule ng appointment, mag-lobby, at magbigay pa ng mga proposal. At hindi mo pa alam kung anong mangyari doon. Kami po, na mula pa sa Mindanao, mula pa sa Sultan Kudarat, yan po ang naging dilema at naging problema namin for many, many years kung paano mapansin ang aming mga lugar, kung paano mapansin ang local government units.
Pero buti naman, nung sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon tayo ng isang pagsasama-sama tungo sa pagbabago, sama-sama tayong babangon muli, ay talagang sineryoso ito. Not only words in place, but actions executed as well. Kaya agad-agad po mga kababayan ko, tignan ninyo kung anong nangyari. Simula sa tatay, lolo, nanay ko hanggang sa akin, kami pang pumupunta ng Manila. Pero itong bagong Pilipinas Service Fair, kakaiba. Dahil ang Pilipinas na ang pumunta sa Sultan Kudarat. Yun po ang isa sa pinakamalaking impact. First time namin makita, first time namin maramdaman at makasama sa ganung programa na dati lamang ipangarap namin mapansin. Ngayon, hindi lang kami pinapansin, kundi itinuring pamilya at kasama at partner sa tunay na pagbabago sa isang bagong Pilipinas. Kung dati kami po ay pumupunta sa Manila para harapin ang congressman, ang speaker at ang mga secretary, ngayon iba na. Dahil ang mga secretary, mga congressman at ang ating speaker ay pumunta na ng Sultan Kudarat. Kaya ako po nasasabi ko noon, mga kababayan ko, na nung panahon ng mga yon, sabi ko, akala ko ng Sultan Kudarat ay nasa loob lamang ng Pilipinas. Ngayon, ang Pilipinas po ay nasa Sultan Kudarat. Kaya I am very, very proud that as one of the first few provinces na nag-host at nagkaroon ng bagong Pilipinas Service Fair, I told the good speaker and I told the staffs and representatives coming from his office na kami po sa Sultan Kudarat, we are not only willing to partner, we are even excited and enthusiastic pa. Kaya sabi namin, magbigay kami ng hamon para sa aming sarili. We wanted to host what we can, perspective namin, na isa sa pinakamalaking bagong Pilipinas Fair. And with the support of every sector, department, regional director, and agencies of the government, ay talagang malaking-malaki at nagulat ang lahat. Isipin niyo po, 1.6 billion pesos worth of services ang naibaba. Plus, meron pang 1 billion pesos. Kasi para yan sa pag-aayos ng mga irrigation program, isipin niyo mga kababayan ko, maybe we have forgotten that in the year 2022 ay nagkaroon ng bagyong Paeng. At naputol po ang irrigation ng Sultan Kudarat Province sa mahigit 50,000 hectares of farmland. Ilang mga magsasaka ang nadamay. Ilang mga produkto ang nasayang dahil naputulang irigasyon. Nasira ang mga dam, nasira ang mga iba't ibang irrigation programs and projects. Kaya kasama ng bagong Pilipinas Service Fair, maliban lang sa dala-dala nilang serbisyo, ay doon din po ay nagkaroon ng ceremonial launching ng pag-aayos at pagtatayo ng dalawang malalaking irrigation program. Yung tinatawag nating Antong Ulutayan Dam at ang Lebac Dam na naghahalagang 1 billion at 1 billion pesos din, 2 billion pesos ang ibinigay. Yung pondo po na yun ay napakalaki. Pero isipin nyo, probinsya po kami. Most of our constituents are farmers. Mga magsasaka lang. At nung nagkaroon ng irrigation problem, talagang ramdam ng hindi lang magsasaka, kundi ng lahat ng mga miyembro ng Sultan Kudarat community. Kaya nung napansin po ito ng national government, ay agad-agad nagulat. Nung February pa lang ay nagbukas na ng mga ganitong mga bagong programa, iaayos ang mga irrigation program. And it is forecasted that all the 50,000 hectares na naputulan ng irrigation nang dahil sa bagong Pilipinas Service Fair ay mababalik muli ang tubig sa kanilang mga farm. At yun po mga kababayan ko, ay napakalaking tulong. Maliban lang po sa ating mga natanggap na mga programang infrastruktura sa ating mga kababayan, first time din po na isang probinsya na nagkaroon po ng AX o yung tinatawag nating financial assistance sa ating mga nangangailangan mga kababayan. Kaya doon pa lang nagulat kami. Isipin niyo po, sa loob ng 2 araw ng bagong Pilipinas Service Fair, ay nakapaghulog po, nakapag-distribute ng mahigit 200 million pesos worth of financial assistance. Then dinagdagan pa ng cash and rice distribution program. Isipin niyo po, tayo po ay namahagi ng 500,000 kilos of rice sa loob lamang ng isang araw. Kaya nga po, I had the honor and privilege as well na maibigay ko po for the first time at matawag ang ating speaker bilang Mr. Rice. At ang napakaganda pa mga kababayan ko,
is that for the first time again, kami mga lokal na nagkaisa, together with the regional offices, the national government, talagang it is really an opportunity for the representatives of the local government to, number one, lobby their concerns. Number two, propose their programs. And number three, express partnerships with the national government kung ano nga po ang kakailangan natin gagawin sa mga programang mga ito, katulad ng mga irrigation, katulad ng ating hospital, katulad ng mga education, at napakarami pang iba. But what made Bagong Pilipinas Servicio Fair really different, ayan po mga kababayan ko, ay hindi na po nila inaantay na ang local government ang magsasabi, Mr. So-and-so, ito ang kailangan namin. What made BPSF so amazing is that hindi pa nga na-express kung anong kailangan, ay agad-agad na nandyan na, Gobernador, ito ang pwede namin ibigay, kung kulang yan, dagdagan namin. And talagang nakita namin at naramdaman namin ito. In fact, just a few weeks after the Bagong Pilipinas Servicio Fair, ay nagkaroon naman ng isang bagong programa. Just before the Congress people, just before everyone went to their respective places after the Bagong Pilipinas Servicio Fair, sabi nila sa akin, babalik sila. So sige, sabi ko, sige, I will prepare for next year. And I was very surprised that 2 months after, ay no other than our President na ang bumisita ng Sultan Kudarat na nagkaroon ng presidential assistance to fishermen and farmers. So kami po, sa provincial government, and I think I would be honored na rin na I will also represent my colleagues, not only in Sultan Kudarat, but in the entire Philippines sa 80 plus na probinsya. Sa libo-libong mga municipality, syudad at mga barangay, talagang masabi namin that this is what is missing at yan po ang naibigay at nabigay po yan ng Bagong Pilipinas Servicio Fair. In the preparations na nakita niyo po sa video kanina, what really amazed me ay yung mga salitang mabilis, maayos, maginhawa at masayang serbisyo ay talagang sineryoso ng lahat po ng departments. Sineryoso po ng organizers at ng aming provincial government. If you saw the field na napakalaki, doon kanina sa video kung saan nagkaroon ng pagkakaisa concert, doon po sana ang main event. Doon po sana ititipon ang mahigit 200,000 na mga taga-Sultan Kudarat upang makaranas ng serbisyo mula sa Bagong Pilipinas. Pero nung nandito na po ang iba't ibang ahensya, nandito na ang ating mga leaders, ang sabi nila, kailangan natin na talagang sineseryoso ang mabilis, maayos, maginhawa at masaya. Tamang-tama nung araw na yon ay may El Nino po sa buong Pilipinas. Napakainit, napakahirap, at talagang marami pong na-hospital because of the intense heat. Kaya talagang sineryoso po ng lahat. Sabi, sige lang, ipasok natin sila sa provincial gymnasium. Total, ang provincial gymnasium ay maka-accommodate ng 20,000 na katao. At ngayon, maglalagay na lang tayo ng mega tent sa labas. Yung nakita nyo po, na napakaraming mega tent. That way, talagang na-embody ang pagiging isang maginhawang serbisyo na nabibigay. What amazes everyone is that all of the things that we saw, experienced in Sultan Kudarat, talagang naramdaman po namin na hindi lang siya for compliance. Hindi lamang siya for show. Kundi talagang it is service with a heart, service with passion, and service that is truly representing of the principles of the Bagong Pilipinas movement. Kaya napakaganda pong isipin mga kababayan ko that when the services were delivered during the Bagong Pilipinas Servicio Fair ay talagang seryoso na hindi na natin pinahirapan ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Hindi na po natin sila pinapaantay ng matagal. Hindi na po natin sila binibigyan ng mga serbisyo na kung tayo o sila ay malungkot. Talagang sinasigurado po natin na masaya ang lahat. At yan po ang tinatawag natin Filipino-centered service. Yan naman po talaga ang hinahanap ng isang ordinaryong Pilipino where they are treated with dignity and respect. We are treated that not only as subjects of the country,
but as family members of this ever-evolving Filipino community. At yan po ang nais ko pong ibigay, isang contribution sa perspective na isang lokal na pamahalaan. Kaya nakita po ng aking minamahal na ina, si Governor Mariam Sangki Mangudadato ng probinsya ng Maguindanao. Sabi niya, gusto niya na rin na magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang sabi ko sa kanya, meron yan, antay lang tayo, and I'm very happy that even the province of Maguindanao, even other provinces within our region, in Region 12 and in BARM, ay talagang naramdaman din nila ang epekto. Not only is it a 2-day event, it really made a change in how we do things. It really made an impact on how we deliver services. At yung financial assistance, talagang nagtulong yun ng napakalaki sa ekonomiya ng aming lalawigan at ng aming reyon. That was exactly why that masasabi namin very beneficial ang panahon na yon. Very beneficial ang bagong Pilipinas. And I understand, we understand that this movement is never about politics. It was never about politics. Hindi naman natin tinatanong kung sino ka o taga saan ka bago natin bigyan ng serbisyo. Basta Pilipino at nangangailangan, we automatically gave the services. This is exactly why we in the province of Sultan Kudarat were also very vocal na sinabi namin na dapat nagkakaisa ang Pilipinas. Na dapat nakikita natin ang ating isang Mindanao, Visayas at Luzon na tumutulong at sila po ay miyembro ng isang Pilipinas na matatag at maayos. Kaya nga po, on those days na nagkaroon ng bagong Pilipinas Servicio Fair, ay nagkaroon din sa kabilang dako ng mga announcement na sinasabi nila, dapat ganito ang mangyari sa Mindanao, dapat ganito. Sabi namin dito sa Sultan Kudarat, we took the opportunity to show that if Mindanao is not separated to the Philippines, marabanasan at makikita nila ang mabilis, maayos, maginhawa at masayang serbisyo sa lahat. That's why I made it a point to emphasize over and over again yung tinatawag nating call for unity. United we stand, divided we fall. Hindi pwede po na magkaroon ng paghihiwalayan. And we made that an important aspect when we had the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Talagang pinaramdam namin sa lahat that it is now time for us to appreciate and understand na ang serbisyo ay nandyan na. What is left for us to do is to avail it dahil itong mga programa mismo ay nailapit na sa ating mga kababayan. Ulitin ko po, on behalf of the 250 barangays and our mayors sa Sultan Kudarat, naranasan po namin ito na matagal na naming hinahanap. I also believe na yan din ang hinahanap ng mga ibang probinsya because may lolo, yun din po ang sinabi niya sa amin na napakaswerte ng aming henerasyon dahil may ganitong klaseng programa. And we are very, very proud to experience this kinds of program. Na sineryoso, talagang inaksyonan ang sinabi na sama-sama tayo sa pagbabangon, talagang naaksyonan ang mga programa na nakakatulong sa ating mga kababayan. And as a probinsyanong Pilipino, yun lang naman po ang nais namin makita. We live ordinary and simple lives. Masaya na po ang isang probinsyanong Pilipino na mapansin lang. Masaya na ang ordinaryong probinsyanong Pilipino na sila po ay mabati at mangitian. Pero ibang klase po na ito. Dahil mismo ang Pilipinas ang kumakatok sa mga pintuan ng tatanong, anong serbisyo na kailangan mo, nandito kami. And I really do hope and I do really pray na itong ganitong programa ay patuloy-tuloy because this is really the best. I made an announcement back then when we had BPSF in Sultan Kudarat. And I will make the announcement again here. Ang sabi namin, the Filipino people deserve the best. At ang masabi namin dito ngayon, Bagong Pilipinas is the very best Philippines we can give to the Filipino people. Kaya sana po patuloy po natin suportahan ang ganitong movement na makatulong sa sambayan ng Pilipino na ito po ay magbubukas sa mas maayos at mas maliwanag na kinabukasan ng ating mga anak, isang Pilipinas para sa lahat at hindi para sa ilan. Yan po ay ang Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay po ang Bagong Pilipinas. Mabuhay po ang Sultan Kudarat. Thank you.